Hi, welcome back to my channel and let's watch this video first about urban gardening. Gardens are important in urban living because they provide many benefits to people and the cities. For environmental benefits, urban gardens can help reduce the effects of climate change, improve air quality, and increase wildlife habitats. They can also help manage stormwater runoff, increase pollination, and reduce carbon emissions. For community building, urban gardens can create a sense of belonging and strengthen social ties. They can also provide a forum for people to come together. For health and well-being, urban gardens can promote active lifestyles, increased exercise, stress reduction, mindfulness, and improve mental health. For education, it can increase environmental literacy. It also provides access for people to have a healthy fresh food. For food security, in a communities with food scarcity, it can provide a nutritional resource for people and their families. Urban garden is also the solution for the increased carbon dioxide in the city because it produces oxygen. Trees and flowers in the backyard is not only good for the eyesight, but it also lessens the carbon dioxide and other gas emissions. The solution is always be a plantito or plantita. Ang tampok sa ating kwento ngayon ay ang First Lady ng Philippine Music na si Jovita Fuentes. Si Jovita ay isang Filipina soprano singer. Siya ang kauna-unahang Filipina na naparangalan ng National Artist for Music at kinilala rin siya sa European Opera. Ang buo niyang pangalan ay Jovita Flores Fuentes at ipinanganak siya noong February 15, 1895 sa lalawigan ng Capiz sa Region 6 sa Visayas. Ang kanyang ama ay si Canuto Fuentes at ang kanyang ina naman ay si Dolores Flores. Mayaman ang kanilang pamilya at nagmamay-ari ng malaking lupain sa Visayas. Dahil dito ay nabigyan ng magandang edukasyon si Jovita ng kanyang pamilya. Bata pa lang ay nahilig na siya sa musika at sa edad na 5 taong gulang ay marunong na siyang kumanta ng mga habanera at danza. Natuto rin siyang tumugtog ng piano sa tulong ni Maestro Gorio na isang organista sa kanilang lalawigan. Pagkatapos mag-aral ni Jovita ng elementarya at sekundarya sa kanilang probinsya, sa Capiz ay lumuwas siya ng Maynila upang dito mag-aral ng kolehiyo tungkol sa musika. Dito siya nag-aral sa eksklusibong paaralan or universidad para sa mga kababaihan, ang Santa Isabel College. Tuwing bakasyon naman sa klase ay nag-oorganisa siya ng mga sarswela at operata kasama ang mga kaibigan at kapitbahay upang magtanghal. Pagkatapos ng kolehiyo ay nagkaroon ng formal na pagsasanay sa larangan ng boses si Jovita sa isang Italianong mga awit na si Salvina Fornani na noon ay naninirahan sa Maynila. Mula 1917 hanggang 1924 ay nagturo siya ng voice lesson sa Philippine Conservatory Music sa University of the Philippines. Ito ay habang nagtatanghal din siya ng konsyerto at sarswela sa mga teatro. Taong 1924, pagkatapos ng isang sent-off concert ay nagpunta na sa Italia si Jovita para mapabuti pa ang kanyang kasanayan sa pagkanta ng opera at pag-arte. Naging guro niya doon sina Arturo Cadori at Luigi Lucinti. Ang mga ito ay mga legendary Italian composer at organist.
Nakilala din ni Jovita si Anna Pratt Simpson na isang kritiko ng musika sa Chicago Tribune na nagkumbinsi sa kanya para maging mang-aawit ng opera. April 1925 ay ginanap ang kauna-unahang pagtatanghal ni Jovita sa ibang bansa at ginampanan niya ang role ni Siyu San sa Madama Butterfly ni Puccini. Ginanap ito sa Teatro Municipale di Placenza sa Italia. It was a big hit and Jovita Fuentes started to make waves in music scene in other countries. She was an instant hit for every opera lover. It took no time before Jovita conquered the theater circuits in different European cities from 1925 to 1927. She crisscrossed Europe for her show in different countries like Italy, Germany, Austria, France, Belgium, Netherlands, among others. She established her reputation among the theater goers as well as the royalty and aristocracy. She also traveled the United States where she became the first Filipino to ever perform in the American subcontinent. That was in 1920s when people and other countries are hardly known about the Philippines. Ginanapan din niya ang role or papel ni Liu Yu sa Puccini, Iris sa Iris ni Pietro Mascagni, at ang pangunahing tauhan sa Salome ni Richard Strauss. Taong 1928 ay nirecord niya ang kantang Ay Kalisod para sa Odeon Records sa Germany. Her performance in the New York production of Madama Butterfly was also highly acclaimed and standing ovation. Pagkatapos ng walang humpay at matagumpay na pagtatanghal ay nagbakasyon sa Pilipinas si Jovita noong August 23, 1930. Ang araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas ay diniklarang public holiday, so it means that he was really a big star and very important during that time. She was very much celebrated for her achievements in music abroad. Naging matagumpay din ang kanyang pagtatanghal sa mga teatro dito sa ating bansa. Nag-record din siya dito ng mga kanta na may pamagat na Ang Mutya ng Pasig, Kereme, Sa Liwanag ng Buwan, at ang Kailo nga Binayaan. Kailo nga Binayaan is I think a Visayan language. In Tagalog, it means that kasintahang pinabayaan. Wow, parang may hugot yata ang ating opera star. Muli din niyang nirecord dito sa ating bansa ang kantang nirecord niya sa Germany noong 1928, ang kantang Ay Kalisod. Ito ay sa ilalim ng Victor Recording Company noong 1938. Ang kantang ito ay tungkol sa kawalan ng pag-asa ng isang taong iniwan ng minamahal. Ito ay katutubong awit na Ilonggo. Unang itinanghal ni Jovita noong 1919 sa isang konsyerto ng Association Musical de Filipinas. May nagsasabi rin na hango daw ito sa tunay na buhay pag-ibig ni Jovita dahil ito rin ang panahon na nakipaghiwalay sa kanya ang nobyo na galing sa mayamang angkan din ng mga politika na si Manuel Rojas Sr. Nagpakasal ito kay Doña Trinidad de Leon at kinalaunan ay naging pangulo ng bansa si Manuel Rojas. Si Jovita naman ay nanatiling dalaga at itinuon na lamang ang panahon sa musika. Endless love. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatanghal sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Asia, hanggang sa dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. And as we all knew, World War II was the golden years of the theater. Tinagurian itong golden years ng mga teatro dahil bukas pa rin ang pagtatanghal habang nakasara naman ang mga sinihan.
Ang ibang mga singers at artista ng panahon na iyon ay muling bumalik sa teatro upang magtanghal dahil hindi sila makagawa ng mga pelikula. She gave her final recital in 1945 sa isang pelikulang Prima Donna, kung saan ay nakatambal niya dito si Pancho Magalona na galing naman sa Negros Occidental. Napagdesisyonan niyang magretiro sa mga pagtatanghal, ngunit tumagal pa ito hanggang 1955. When 1960s came, theater goers has declined totally, and I think it was the end of the era of theater shows, opera, and zarzuela shows. It is due to the new technology like television that is available in every home. Nanatili si Jovita dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang mga pagtatanghal at ginugol niya ang kanyang panahon sa pag-promote ng musika. Ibinahagi naman niya ang kanyang sining sa pagsusulong ng opera at musika dito sa Pilipinas. Itinatag niya ang Music Promotion Foundation of the Philippines, Opera Foundation of the Philippines at Artist Guild of the Philippines. Naging guro din siya sa musika sa College of the Holy Spirit, Santa Isabel College, University of the Philippines at Centro Escolar University. Sa mga universidad na ito ay meron siyang historical marker bilang patunay na isa siya sa kapita-pitagang guro ng music school sa paaralang ito. On the account of Jovita's influence and appeal, Music Production Foundation was established through Republic Act No. 3630, signed by then President Diosdado Macapagal, which appropriated 900,000 pesos a year as part of the government's support to the music promotion, specifically maintaining a Philippine Symphony Orchestra. Kumanta din si Jovita sa mga charitable institution or organization to raise funds for the maintenance and upkeep of San Lazaro Hospital, Abiertas House of Friendship, La Liga de Damas Católicas, Convento de Monjas Carmelitas, and the Casa de Buen Pastor. Bukod sa mga palakpak at standing ovation, siya ay nagkamit ng parangal sa Embajada de Filipinas as su Madre Patria mula sa Espanya. Naparangalan din siya ng Presidential Medal of Merit noong 1958, Diwa ng Lahi mula sa lungsod ng Maynila noong 1975, at Phi Kappa Phi Honor ng Universidad ng Pilipinas. Taong 1976 ay iginawad kay Jovita ang Pambansang Alagad ng Sining sa Musika o National Artist for Music. Siya ang unang nagkamit ng parangal na ito at kauna-unahang babae na nagkamit ng Gawad Pambansang Alagad ng Sining. August 7, 1978, 2 taon pagkatapos niyang matanggap ang parangal as National Artist, pumanaw na si Jovita sa edad na 83 years old. Isang aklat ang naipublish tungkol sa kanyang buhay na isinulat ni Lilia H. Chung na may pamagat na Jovita Fuentes, A Lifetime of Music, ng taon ding iyon nang siya ay pumanaw 1978. Isinalin ito sa Filipino ni Virgilio S. Amarillo. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, her performance was praised to be the most sublime. It took so many years before we can have another Jovita Fuentes. It took so many years before we have another great opera singer when Lea Salonga came along, but it will always be Jovita Fuentes, the First Lady of Philippine music. Ang kanyang mga memorabilia ay makikita ngayon sa Panublion Museum sa Rojas City, Capiz. Aside from being the first notable Filipina operatic soprano singer,
Jovita Fuentes was also hailed as the maestra among the Filipinos. She was respected as a world-renowned singer, teacher, song arranger, and a dedicated arts advocate. Jovita Fuentes will always be remembered as the one who achieved stellar heights as a stage legend. Thank you for watching and the support. Hanggang sa muli.